Stephen Curry binenta ang kanyang bahay na nagkakahalaga ng $29.1 million mansion sa Atherton. Nalugi pa siya ng $900,000 at sa parehong linggo pumirma ang Warriors ng dalawang bagong player, si Georges Niang sa $3.9 million at si Brandon Williams $2.6 million. Ano ang ibig sabihin sa dalawang galaw ito ng Golden State Warriors? Tara at pag-usapan natin yan. Naibenta nga ni Stephen Curry ang kanyang bahay sa 28 Silver Lane, Atherton sa CA sa Redwood Oaks, isa sa pinakamayamang zip code sa US. Ang sale dito sa off-market transaction noong May 26 for $29.1 million ayon sa public records na unang nireport ng SFG. Binili nila ni Ayesha noong December 20 through LLC for $30 million. Nalugi pa sila ng $900K. Sa specs naman ng lupa, may 17,761 square meter feet, 7 bedrooms, 8.5 bathrooms, may guest house, resort style pool at private basketball court. Hindi ito ang first time para sa pamilya ng mga Curry. Nakabenta na rin sila ng isa pang Atherton house noong 2021 for $31.2 million. Bakit nga ba binenta? Walang official na statement pero report says privacy issue daw. Pero yung Silver Lane property naging controversial noong 2023 nung tumutol sila sa proposed housing development malapit sa kanila. Portfolio refining lang daw. Hindi sign na aalis na siya sa Warriors. Curry has expressed desire na tapusin ang career niya sa Golden State Warriors. At eto na nga ang dalawang players na idadagdag sa team ng Golden State Warriors. Eto nga si Georges Niang at si Brandon Williams. Noong August 25 nga, 2026, in-announce ni Shams sa ESPN, ito yung pinakaunang external free agent signings ng Warriors this offseason. Eto nga si Brandon Williams, isang 1-year contract na nagkakahalaga ng $2.6 million minimum deal. Galing Dallas Mavericks, 26 years old, may height na 6'1 guard, undrafted noong 2021, nag-a-average last 2025 to 26 ng career high, 13 points, 3.9 assists sa 66 games, 22.2 minutes. Best game niya dito yung versus Warriors mismo noong Christmas ng 2025, nakakuha siya ng 26 points on 9/12. Pangalawa nga dito si Georges Niang, isang taong kontrata at nagkakahalaga ng $3.9 million deal, 33 years old, power forward, career high 39.9% to 40% sa 3-point line shooting. Na-miss niya buong 2025-26 season dahil sa foot injury. Na-drop ng Pacers noong 2016, naglaro sa Jazz, 76ers, Cavs at sa Hawks. May history siya sa Warriors. Naglaro siya sa Santa Cruz Warriors G League noong 2017 at 2018. Fit para sa roster to, kinuha sila para punuin yung dalawang last two open standard roster spots. Kompleto na ang 15-man roster ng Warriors entering next season. Etong si Williams, sparks of the bench sa guard heavy team na may Curry, Podziemski, Moody, Payton at Melton. Kababata at high school teammate niya si DeAnthony Melton sa Crespi Carmelite High School. 33/5 record sa CIF State Champ. Ito namang si Niang, stretch 4, floor spacing, veteran leadership. Target siya sa Warriors for weeks bago pumirma. Kaya bakit dalawang minimum deal lang? Dahil wala ng cap space. Ang ginawa ng front office ng Warriors, tinarget sila ng tahimik sa loob ng isang buwan at kinuha sa pinakamababang halaga. Low risk high reward ito. Kung bumalik sa 40% at magtuloy ang bilis ni Williams, may lalim na ang Warriors na hindi nila nagkaroon nung nakaraang season. Ang tanong, sapat na ba ang dalawang ito para makabalik sa tuktok ang Golden State Warriors? Ano masasabi mo sa dalawang bagong Warriors na player na ito? Upgraded na ba ang Warriors o panakipbutas lang ang dalawang ito? I-comment mo na sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow mo na rin ang ating social media account. Maraming salamat sa panonood. Peace out mga ka-Fast Break.